At ang topic po namin this month is about loyalty o katapatan. Amen? Bigkasin nga po natin yung salitang katapatan. Katapatan. Magkaiba po yung katapatan na faithfulness at katapatan na loyalty po. Parehas lang po kasi silang meaning. Si faithfulness at si loyalty. The same na yung meaning nila. Pero may pagkaiba sila ng paliwanag o ng definition. Okay, atin po buksan natin sa mga salita ng Panginoon. Hallelujah. Sa aklat ng John chapter 6 verses John chapter 6 verse Okay. Magsimula tayo sa 51 hanggang verse 66. Yes. So yun po yung pag-bulay-bulay pag-aralan natin salita ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay sumandaling tumayo, mga kapatid, at tayo po ay sumandaling manalangin. Hallelujah. Lord, sa hapon pong ito, Panginoon, salamat o Diyos na we believe, Lord God, that you are here, Lord God, in our midst, Lord. At Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. And anumang gawa ng kaaway, Lord God, yan na madlang, Lord God, sa gawain pong ito, in the mighty name of Jesus, wala siyang lugar sa dako pong ito, Panginoon. Cover this, Lord God, with your presence, with your blood, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. At sa hapon pong ito, Diyos, gamitin mo po ako, Panginoon, bilang instrumento mo, Lord God, na maghayag ng mga salita mo, Diyos. At Lord, ipaliwanag mo, ipaintindi mo, Lord God, ang mga salita mo sa hapon pong ito sa bawat isa sa amin. And ang pangalan mo lamang, O Diyos, ang siyang maitaas at maluwalhati, Panginoon. Walang ibang pangalan, Panginoon, kundi ang pangalan mo lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa tayong pangalan mo lamang, Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Gising na po ba lahat? Amen. Sakit po talaga ng ulo kanina dahil kinulang po ako ng gising. Ay, kinulang ko ng tulog. Babasahin po natin. Ang dami po natin, di po ba? Amen? Pumalakpak po nga tayo lahat sa dami natin. Hallelujah. At iparinig natin sa tagalabas, sa nanonood sa atin sa YouTube channel ng GCFI. Basahin po natin ang John chapter 6 verse 51 hanggang 66. Verse 1, let's read it louder. Amen. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Then the Jews began to argue sharply among themselves. How can this man give us this flesh to eat? Jesus said to them, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is the real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me and lived because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. Hallelujah. This is the bread that came down from heaven. Your forefathers ate manna and died.
but he who feeds on this bread will live forever. He said this while teaching in the synagogue in Capernaum. On hearing it, many of his disciples said, "This is a hard teaching. Who can accept it?" Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, "Does this offend you? What if you see the Son of Man ascend to where he was before? The Spirit gives life, the flesh counts for nothing? Nothing. The words I have spoken to you are spirit, and they are life." 64. Yet there are some of you who do not believe. For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. 65. He went on to say, "This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled me. Enabled him. Sorry. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him." Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Sa hapon pong ito, mga kapatid, ating pag-aaralan o ating magbubulay-bulayan ang mga salita ng Panginoon about loyalty. Ang title po ang tema po ng aking ituturo ngayon is, kanino mo ba ilalagak ang iyong katapatan? Kanino mo ba ibigay ang katapatan? Okay, sa hapon pong ito, ang tagpo pong ito mga kapatid ay ito po yung, kung babasahin po natin yung whole chapter ng John chapter 6, ito po yung mga tao na sumusunod kay Jesus dahil sinusundan nila si Jesus gawa ng na lagi siyang magawa ng mga miracles, di po ba? Ang dami niyang pinagaling, na may mga karamdaman. Ito din yung mga tao na talagang fan na fan o talagang avid fan ni Jesus. Ito mga taon to. And di po ba, sa dinami-rami na ginawa ni Jesus na mga miracles, pinakain niya ang 5,000 tao sa ilang tinapay lang at isda, di po ba? At sumubra pa ng ilang basket. So doon pa lang, kung sa atin po nangyayari sa kapanahonan ngayon, ano po kayang gagawin natin? Ano po kayang masasabi natin? Di po ba? Talagang mamamangha tayo. Talagang maniniwala ka talaga na si Jesus ay ipanadala sa taas para sa kaligtasan ng sanlibutan, di po ba? Pero iba po ang pagkakaintindi ng mga taong to na imagine pag nagtuturo si Jesus, andun sila, ang dami nila. Kasi di ba, yung pinakain niya 5,000 ng mga tao. Imagine. So ganun kadami ang mga sumusunod o talagang pinapalo si Jesus kung saan siya pumunta. At kahit tumawid siya, di ba, tumawid siya ng lawa, pumunta ng ibang lugar, sinusundan pa rin siya ng mga tao. So kung titignan mo, Bisaya, kung titignan natin, hallelujah. Siya na po, kasi nahagi po talaga yung Bisaya ang salita kasi Bisaya po talaga. Hallelujah. At itong mga taong ito, talagang kung titignan mo, akala mo hindi sila yung focus talaga sa kay Jesus ba? Talagang yung devoted, makikita mo talaga sila nga devoted sila sa gawain ni Jesus. Devoted sila dahil kahit saan pumunta si Jesus, sinusundan nila. Dahil sa mga kababalaghan ng mga ginagawa ni Jesus na pinapakita sa mga taong ito. Pero yun pala ay akala lang natin na devoted sila. Kasi kung sa ating mapag-aralan mamaya, ito din yung mga tao na tumalikod kay Jesus. At akala mo,
hindi sapat na hindi sapat para sa kanila. Hindi sapat para sa kanila na yung mga ginawa ni Jesus, yung mga miracles na perform ni Jesus sa kalagitnaan ng ilang libong mga tao na sumusunod sa Kanya. Di po ba? Mga karamdaman, pinagaling, isa na doon yung kung kwento yung lahat ng pagpapagaling ni Jesus, isa na doon yung babaeng dinudugo ng 12 taon, kasama na doon sa mga pinagaling ni Jesus. Ganon ka tindi yung ginawa ni Jesus, and yet hindi sapat sa mga taong ito na hindi nila ibinigay yung total na loyalty nila kay Jesus. So ang loyalty po, may bibigay natin yan sa isang taong kung gaano natin siya kakilala sa ating buhay. Amen? Kung gaano kataas yung pagkakilala mo o yung knowledge mo about that person, doon mo may yun yung pundasyon ng yung loyalty kung gaano mo siya kakilala. Kasi hindi ka naman magtatapat sa isang like for example sa secular na dito sa mundong ito, hindi mo ibibigay yung loyalty mo pag hindi mo siya kilalang lubusan. Amen? Kahit pogi pa yan, kahit matangkad pa yan, kahit brusko pa yung katawan niyan, kahit maganda pa ang kahit naka Lamborghini pa yan, basta pag hindi mo ganong kilala, hindi mo talaga maibigay yung loyalty mo, di po ba? Amen? So, pero kay Jesus, iba po, dahil ipinakita ni Jesus lahat ng mga miracles sa mga taong ito. At ang sabi nga niya doon sa 51, kasi ipanaliwanag ni Jesus, ipinakita ni Jesus sa mga taong ito. Kasi gusto talaga na ma-gain o makuha ni Jesus yung tiwala ng mga yung katapatan ng mga taong ito. Pero iba yung response nila kasi. Sabi nga ni Jesus doon sa 51, pinakilala na ni Jesus yung sarili niya na He is the living bread. Siya yung buhay na tinapay. Sabi niya. Tapos, pagdating sa ipaniliwanag ni Jesus yung katawan niya, yung dugo niya, na kailangan ang tao ay kumain sa kanyang laman at kanyang dugo. Hindi kasi naiintindihan ng mga tao kung anong pinapatungkulan ni Jesus. Yung laman at dugo na kailangan kainin ng tao at inumin. Kaso lang, hindi nila naiintindihan na ang pagkakaintindi ng mga tao kasi is literal na kainin nila yung katawan ni Jesus. So magiging Dracula na magiging mga aswang na sila. Yun yung nasa isipan nila eh. Dahil ipinaliwanag ni Jesus dahil ang mga ninuno nyo, di ba, yung mga pinakitang miracles, hindi lang sa panahon ni Jesus nagpakita ng miracles, nag-perform ng miracles si Jesus. Pero before pa nagkatawang tao si Jesus, nung sa Egypt pa yung mga Israelites, nung inilabas sila ng Diyos sa Egypt, di po ba, nasa wilderness po sila, di po ba? At nag-perform din po ang Panginoon, Panginoong Diyos ng maraming miracles doon sa mga Israelita ng time na yon. At isa doon ay yung mana, yung sinasabi ni Jesus. Ang yung mga ninuno nung araw ay kumakain ng mana. Ano po ba yung mana? Yung mana po kasi is parang hamog siya. Hamog siya na galing sa langit, galing sa itaas. Tapos pag napunta siya sa mga dahon ng mga ganito, sa surface ng nagiging flakes siya. So nagiging tinapay. So ibig sabihin, galing sa sky, yung mana, pagdating sa nagiging flakes siya. So sky, flakes.
O, di ba yun po yung mana? Kaya may skyflakes po, pero hindi po yun. O, kaya may skyflakes. Kasi ang mana po is galing hamog po yan galing sa itaas na ipinadala ng Diyos para ito yung maging pagkain nila, ito yung maging tinapay nila. Diba? Yun po yung kinakain ng mga Israelita nung time na yun. So, doon mo makikita yung pagkilos ng Diyos. Diba? Yun nga yung kinikwento ni Jesus doon sa mga tao ito na sumusunod sa Kanya. Dahil gusto ni Jesus nga na mawin, makuha yung loyalty ng mga tao ito. Dahil gusto ni Jesus na maligtas ang mga tao ito. Diba? Makikita mo kung gaano ka pinapaliwanag ni Jesus na yung laman niya at kanyang dugo, hindi nila naintindihan ang pinapatungkulan is kailangan lang ng tao na magkaroon ng relasyon kay Jesus in order for them, in order for us to be saved, na kailangan ay relasyon kay Jesus. Kasi siya yung mediator, di ba? Siya po yung pinadala ng Ama para mag-mediate sa tao at sa Diyos. Siya yung nagdipa doon sa cross ng Kalbaryo para sa ikakaligtas ng sangkatauhan. So, yun ipinaliwanag ni Jesus. And yet, tinulang. Hindi naintindihan ng mga Israelita o di naintindihan ng mga taong sumusunod na ito kahit ang daming pinerform ni Jesus ng mga miracles, kahit maraming mga may karamdaman, kahit patay, binuhay ni Jesus, kulang pa rin sa kanila yon. Sa atin po mga buhay, mga kapatid, magiging loyal po ba tayo? Kahit may mga pinagdadaanan tayo na mga problema sa buhay, kaliwat kanan na problema sa buhay, kalamidad, kaliwat kanan, gobyerno natin, hindi mo na maintindihan kung sino totoo at sino yung tama. Pero ang importante is malinaw na malinaw sa atin bawat isa sa atin, kung kanino natin ibigay ang ating katapatan. At yun din po ang nais ng Diyos sa mga tao ito, sa mga sumusunod sa Kanya, na makuha yung loyalty nila. Kaso lang, yun nga, dahil ang pagkakaintindi kasi ng mga taong ito, akala nila na si Jesus ay inaasahan nila na magliligtas sa kanila literal. Na kasi under kasi ang Israelites ng Roman Empire po this time. So gusto nilang baka gagawa si Jesus ng kakaiba. Hindi lang, kasi nag-perform si Jesus ng maraming miracles eh. Pinakain niya yung 5,000 tao sa pamagitan ng ilang tinapay at ilang isda lang. Kaya nakikita nila na may kapangyarihan si Jesus, pero hindi yun yung inaasahan nila. Gusto lang nila na magkaroon ng revolutionary na transformation sa bansa nila ng Israel. Yun yung inaantay nila kay Jesus. Gusto nila na yung parang superhero ba? Yung superhero na talagang literal na iligtas ang mga tao sa literal na pamamaraan. Kasi iniisip nila na yung dinanas o pinagdaraanan ng mga Israelita sa Roman Empire ay yun na talaga yung kaligtasan na hinahanap nila, na mawala sila doon sa pagka under nila ng mga sa Roman Empire. Na gaya ng pangyayari ngayon na gusto, di ba, may gustong revolutionary government, parang ganun yung ninanais ng Israelita. Hindi nila inisip na ang pinunta ni Jesus is kaligtasan ng spiritual. Kaligtasan spiritual, kaligtasan na pang-eternal, hindi kaligtasan na pang-temporary lang, pang-temporal lang. Kaya, habang pinapaliwanag ni Jesus sa kanila na kailangan ang tao ay maniwala sa Kanya, doon na ipinakita na ni Jesus na He is the living bread. Pinakita niya na siya ang buhay na tinapay para sa ikakaligtas ng mga taong sumusunod nito at sa buong sangkatawan sa mundong ito.
Tapos, di ba ba? Nung ipinaliwanag ng mahabang paliwanag ni Jesus para lang makuha, maintindihan ng mga tao ito. Ano ang response ng mga tao ito? Sabi nila, oh, this is a hard teaching. Sabi, talon tayo sa verse 60. Diba? Nung pumapasok si Jesus sa mga sinagoga, yun yung tinuturo niya. Pinapaliwanag niya para sa ikakaligtas ng mga Israelita o sa sangkatauhan in general. Kaso lang, anong sinabi, anong response ng mga tao? Sa verse 60, on hearing it, many of his disciples said, this is a hard teaching. Who can accept it? Sino makatanggap nito? Napaka hard o napaka tigas na katuruan. Hindi nila naiintindihan. Kaya, simula nung itinuro ni Jesus sa kanila, nawala yung loyalty ng mga taong ito. Kahit ipaniliwanag din ni Jesus, pinakilala niya ang sarili niya na He is the living bread. Siya lang yung bukod tangi na makapagligtas ng sangkatauhan. Pero anong ginawa ng mga tao? Anong response ng mga tao ito? Hard teaching. Hindi nila matanggap. Sino makatanggap nito? Sino maka-accept ng katuruan ito? Dahil iniisip nila na dahil kilala nga nila si Jesus eh. Anak siya ni Mary at anak siya ni Joseph. Nakikita nila ang paglaki ni Jesus. Nakikita nila kung paano siya lumaki. Nasubaybayan ng mga taong ito. Kaya hindi sila makapaniwala. Hindi lang makapaniwala. Hindi talaga sila naniniwala na si Jesus ay galing sa langit. Ipinadala ng Diyos Ama. At siya yung tinapay na nagbibigay buhay sa sinumang sumasampalataya sa Kanya. Diba? So, malinaw na malinaw po mga kapatid na kahit mag-perform ng maraming miracles ang Diyos, pag hindi eksakto yung puso, pag hindi naka-align yung puso mo sa mga salita, kung hindi mo naintindihan talaga ang salita ng Diyos, tatalbog at tatalbog lang talaga yan. Pero it doesn't mean na wala ka ng pag-asa. Maybe sa time na to, hindi pa nila oras yung time na to na maligtas. Pero ang sinabi ng Biblia, simula ng time na to na narinig nila na sa mga katuruan ni Jesus, ay tumalikod na sila. Hindi na sila sumunod kay Jesus. Nawala na yung loyalty nila. At ito yung time din na sinabi ni Jesus sa dahil lang mga kapatid, balikan ko lang yung sinabi ko na revolutionary government na gusto mo ng mga Israelita. Totoo po talaga, ganun po talaga yung pagkaintindi ng mga Israelita. At makikita din po natin yan. Mababasa din po natin sa Luke. Daanan lang natin, Pastor, saglit para makita lang nila. Sa Luke 24 verse 21, and 22 yata, Pastor. Sa Luke 24 verse 21 and 22. Diba? Sabi niya, but we had hope. Ito yung time na yun na nung nabuhay na si Jesus. Diba? Yung pinakuha sa cross nung nabuhay na siya. Kasi nagkagulo-gulo na yung mga disciples niya. Dahil nga, namatay si Jesus. So, di na nila alam kung saan sila pupunta. Lahat ng mga dako na pinupuntahan nila, talagang sinasarado, pinapadlock na nila kasi natatakot na yung mga disciples. So, itong time na to, naglalakad ng mga alagad ni Jesus na nakausap nila si Jesus sa daan pero hindi nila na-recognize na si Jesus pala yung nakausap nila.
Tama, sabi niya, but we had, ito yung conversation nila ni Jesus saka yung mga alagad niya. But we had hope that He was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. Sorry, sa 20 pala pas. Ito yung sinabi nga doon sa karugtong doon sa 21 na ang chief priest, yun yung nagpapako ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. So ito yung mga tao na to na sumunod kay Jesus na nawala sa kanya. Ang inaakala talaga nila is ililigtas sila literal. Yung sa verse 21, ililigtas niya ang mga Israelita literal na kaligtasan o yung revolutionary na transformation ng Israel. Yan yung nila, yan yung iniisip nila. So yan lang po, ang dinaanan lang po natin para hindi tayo baka masabihan tayo ng patak-ataka si pastor o sabi na kuan. Pero yun po yun ang iniisip po talaga ng mga tao na yan. Kaya kanino po natin ilalagak ang ating loyalty? Amen? So yun po yun ang ginawa ni Jesus. At sinabi ni Jesus sa mga disciples niya, nung tumalikod na yung mga tao, yung mga sumusunod sa Kanya, ilang libo ngayon? Yung 5,000 na yun, yun din yung sumusunod sa Kanya. Pero yung 5,000 na yun, hindi kasama bilang yung mga bata noon. Maraming hindi kasama sa bilang ng yung mga adult na talaga yun nasa bilang ng na yun. So imagine gaano kadami yung mga tao na yung sumusunod sa Kanya. Pero hindi naman siguro din lahat na yung tumalikod sa Kanya. Pero marami. Ang sabi ng Biblia is many. Madami sa mga followers ni Jesus ang tumalikod ng dahil sa sinasabi nilang hard teaching. Kasi di nila naiintindihan ang pinapatungkulan ni Jesus na the bread of life. Ang pinapatungkulan pala ni Jesus yung sa the bread of life is kaligtasang spiritual. Kaligtasan ng ating kaluluwa at espiritu. Kasi kung walang Jesus, kung walang napako sa krus ng Kalbaryo, namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit, at muling magbabalik, walang kaligtasan, walang saysay, ang loyalty, naman ng mga tao, kung hindi nabuhay si Jesus, kung hindi siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ganun po ka-importante sa bawat isa sa atin, sa mga anak ng Diyos, sa sangkatauhan, na kailangan ay relasyon natin sa Diyos para maligtas ang tao. Hindi po relihiyon. Wala pong relihiyon na namatay sa krus ng Kalbaryo. Wala pong relihiyon ang nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan natin. Only Jesus. Kaya ang sinabi ni Jesus na bread of life ay yung katawan niya na bayubay at yung dugo niya na itinigis doon sa krus ng Kalbaryo. Yun yung ikakaligtas ng sangkatauhan. Amen? That is why kailangan natin, yung loyalty natin is kay Jesus lamang. And the rest ng loyalty natin sa tao is nagpa-follow lang yan. Dapat doon yan naka-align sa ginawa ni Jesus. Amen? Sa loyalty ni Jesus. Hallelujah. At sinabi ni Jesus doon sa mga disciples, sa mga disipulo niya, na yung tumalikod ng mga taong ito, sinabihan niya ang kanyang mga disciples, yung 12 disciples niya. Oh, kayo din ba tatalikod sa akin? Yun yung sinabi ni Jesus. Pero anong sinabi ni Peter doon sa kinulang pala ako doon sa 68, sinabi ni Peter, 'di ba, nung sinabi ni Jesus dahil tumalikod na 'tong mga taong to, sabi ni Jesus,
na, do you want to lead too? Do you? Sabi, kayo din ba? Gusto niyo tumalikod sa akin? Sabi ni Jesus sa mga disciple niya, yung 12 disciples niya. At ang anong sagot ni Pedro? Sa 68, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Panginoon, saan kami pupunta? Nasa sayo ang buhay na walang hanggan. Nasa sayo ang you have the words of eternal life. So na kay Jesus ang ikakaligtas, yung words of eternal life na kay Jesus. So sabi ni Peter, saan kami pupunta, Lord? Saan kami pupunta, Jesus? Kung yun ang kagandahan dahil si Peter naintindihan niya na kung gaano ka-importante ang loyalty niya kay Jesus. So dapat din po sa atin, alam natin kung kanino natin ibigay natin loyalty. Sometimes po, pag ang katapatan natin ay ibinigay natin sa tao, ang tao po ay nagkakamali din. Nawawala yung loyalty ng tao. Pero pag kay Jesus, sa Diyos natin ipagkatiwala natin ang ating katapatan, hindi tayo mabibigo. Kahit ano mang mangyayari. Kaya sabi ko, Lord, dapat magpaalam mo kagabi kay Pastor Larry Gabas para hindi ko kaya magtulog. Dahil masama yung pakiramdam ko, kaliwat ka ng problema namin. Sa totoo lang po mga kapatid, bukas po is nagbabalak ako na mag-leave dahil pupunta po ako ng US Embassy or kay Rafi Tulfo kasi mag-ask po ako ng help para sa kapatid ko. At yun nga po, instead na, kasi hati ko yung isip ko kasi yung tita ko namatay. At kinuhanan na ako ng ID nung Miyerkules yata yun, hindi ako nagkamali. Dahil uuwi nga din po ako. Kasi po, yung tita po namin na yan, nung namatay po yung mama namin, para na rin kami namatayan ng tatay. Kasi iniwanan po kami ng tatay namin. Just imagine mga kapatid. Kunti lang naman po kami, siyam na po kami. Pero kung nabuhay ko lahat mga kapatid ko, 11 lang naman po kami. 11 lang po kami kung nabuhay lahat. Kunti lang po. Kaya, just imagine mga kapatid, during may pasulati ko po kami. 2 taon lang yung agwat ng mga kapatid ko. Yung iba, may 1 taon lang. Ganun kami kadami mga kapatid. Ang liliit pa. So, namatay yung mama namin pag panganak ng bunso namin. Imagine. Tapos, kasi syempre, mga kamag-anak namin is Catholic. Mayroong pasyam. So imagine sa pasyam pa lang, wala na yung tatay namin doon. So gano'ng kasakit yung mga kapatid, di ba? Kaya sa time na yun, nung namatayan kami ng mama, parang namatayan na rin kami ng tatay. So, yung tiyahin namin na yan, yun yung takbuhan namin. Doon kami sa kanila. Although may bahay naman yung tiyahin ko yung nasa Cubao, yung kambal ng mama ko. So yan talaga yung namin dahil yung tita namin nagpo-provide ng makakain namin. Yung tita naman namin doon, taga-alaga sa amin. Dahil syempre, biruin mo naman, I was just 17 years old that time na namatay ang mama. And yung sumunod sa akin na kapatid ko yung nasa Qatar, so 2 taon pagitan namin, so she was 15. So, papuntang 16. Yun yung edad ng kapatid ko that time. So, ako yung panganay, sumunod yung kapatid ko, I was 4th year high school that time. Tapos, yun nga, yun na yung tita namin na parang, hindi lang parang mama na rin, kasi mama talaga tawag namin sa kanya. Kaya nga nung namatay ang mama namin, para kami mga basang sisiw, hindi namin alam kung saan kami pupunta. So imagine, tapos nung pagka-graduate ko ng high school, nung graduate ako ng high school ng April 4, di ako
di ko makalimutan yung April 4 ako nag-graduate. May the following month, pumunta na ako dito sa Maynila dahil naghanap ako ng trabaho para matustusan ko yung mga kapatid ko. Di ba? Kasi may tatay nga kami, hindi naman kami pinanagutan ng tatay namin. Pinabayaan kami. Pero hindi po ako nagtanim ng sama ng loob ng tatay ko dahil pasalamat po sa Panginoon dahil niligtas niya na kami. Nakilala ko si Jesus bago nangyari yung pagkamatay ng mama namin. Dalawa kami. So napakahirap na lumaki na walang magulang. Pero ang maganda lang doon is hindi kami pinabayaan ng Diyos. Kasi kung wala ang Diyos, siguro napariwara na ako, baka malamang isa na ako doon sa biktima ng war on drugs. Kasi mga kamag-anak ko is nagaganyan, gumagamit. Pero praise God dahil hindi na rin sila gumagamit ngayon. Paano na din sila. So ganun po mga kapatid. So napaka-importante dahil pinaintindi ng Diyos, naintindihan namin naintindihan namin yung mga salita ng Panginoon. Kaya yung loyalty namin sa Panginoon, sa Diyos, ay hindi nawala. Talagang doon namin talaga inano sa Panginoon, ipinagkatiwala sa Diyos ang mga buhay namin. Mga kapatid ko, biruin mo, iniwanan namin ng ilang months pala. So namatay mama ko October 21, November, December. So nasa 6 months to 7 months yung bunso namin, iniwanan namin ng kapatid ko. Iniwanan namin. Dahil, siyempre, saan kami kukuha ng panggastos? So yun yung dinanas namin. Pero, until now, ang biyaya ng Diyos ay sufisyente. Kahit may mga pagsubok man, kaliwat kanan, pero hindi nawala yung loyalty ko sa Diyos. Sabi ko nga, kanina dapat, kagabi tatawag ko kay Pastor Larry, Lord, Pas, parang hindi ko kaya po magturo eh. Parang yung puso ko parang para akong hindi ko alam, parang naka-float ako na parang kaliwat kanan yung dinadanas namin, tapos parang wala akong lakas ba na Pero sabi ko, Lord, loyalty yung tema namin. Kaya papakita ko, Panginoon, whatever it is na pinagdadaanan ko, dinadanas namin at this present time. Pero ito mga kapatid, matawag, grabe iyakan nung nasa US. Tapos namatay yung tita namin. Tapos kinabukasan naman, tumawag naman yung isang kong kapatid. Yun nga, yung sinabi ko kanina na kailangan ng piyansa doon sa kapatid ko isa. So parang sabi ko, may karugtong pa ba to? May karugtong pa ba to? Mayroon pa ba to? Kaya sabi ko, kanina, may karugtong pa talaga. Hindi ko na lang po may kukwento sa inyo dahil personal po. At kaya po masakit ulo ko dahil wala akong tulog. Di ko makatulog, Lord. Di ko alam anong gagawin ko. Lord, di ko alam kung anong gagawin ko o magwawala ako. Pero isa lang ang pinapaalala ng Diyos, Kristiyano ako. Amen. Kristiyano ako eh. Kaya ano man kung pinagdadaanan namin, pamilya ko, I just leave it to the Lord. I will just ibigay ko lang yung katapatan ko sa Kanya. And bahala ng Diyos kumilos sa mga taong to, kung ano mang pinagagawa nila sa buhay ko, sa buhay namin, o ano mang pang manluloko nila sa amin. Hindi ko dudumihan ang kamay ko para magkasala lang. Kaya
Sa buhay po natin mga kapatid, anumang karamdaman, anumang dinanas natin sa buhay po natin at this present o sa panahon na natin, kaliwat kanan na problema sa gobyerno natin, di magkaintindihan, di nagkasundo mga leaders natin, kaliwat kanan na kalamidad, tapos dagdagan pa ng mga problema natin sa pamilya. Ang importante lang mga kapatid, alam natin kung sino yung lalapitan natin. Ang importante lang mga kapatid, kung kanino natin ibibigay ang ating loyalty. Kaya sa Diyos lamang. Sabi nga ni Jesus sa mga taong ito, na He is the bread of life. Siya yung ikakaligtas. Wala nang iba. Kaya marapat lang ng loyalty natin, ibigay natin kay Jesus. Kahit gaano man kasakit, gaano man yung pinagdadaanan natin, ang importante. Kasi ang buhay natin dito sa mundong ito is just temporary. Dadaan lang tayo dito. Hindi naman tayo mananatili dito. So, ang importante is yung spirit natin, yung kaluluwa natin ay mapupunta sa langit. So, kahit gaano man yan kasakit, sino man yan naluloko sa atin, sino man yan nangalipusta sa atin, alalahanin natin yung glory, yung kagalakan na nag-aantay sa atin kung tayo ando doon na. Amen? Amen. So tayo po ito maya mga kapatid. Tayo po maya. Hallelujah. Tayo po manalangin. Praise the Lord. Napakabuti mo, Diyos. Alam namin na ano man pinagdadaanan namin, Panginoon, ano man nangyayari sa mundong ito, kahit maraming mga pagsubok ko, Diyos, alam namin, Panginoon, na kontrolado mo ang lahat. Yes, dahil sa mundong ito, sabi ng mga salita mo, in this world, we will experience a lot of troubles. Dadaan kami ng mga kapighatian. Pero sabi mo, Panginoon, take note, I have overcome the world. Kaya marapat lamang, Panginoon, na sa iyo lamang ibigay namin ang aming katapatan, ang aming loyalty. Isipin lang namin, Panginoon, yung kagalakan na nag-aantay sa mga anak mo, Panginoon, pagdating ng araw, sa pagbabalik mo, Panginoon. Kaya, Lord, salamat o Diyos. Salamat sa kalakasan. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy ka na magpalakas, strengthen mo, Lord God, ang mga kapatiran ko mo nito, Panginoon. Sa mga kapatid namin na hindi nakapunta sa church, na wala dito ngayon, marami silang importante ginagawa, Lord God. We pray, Lord God, na patuloy ka na kumilos, mag-guide, mag-direct sa bawat isa sa atin, Lord God. Na anumang kakaharapin namin along the way as we continue on our journey, Lord God. Alam namin na kontrolado mo ang lahat ng bagay, Panginoon. We may not know what the future holds, Lord God, but we know who holds the future. Alam namin na Ikaw yun, O Diyos. Ikaw ang may hawak ng aming future. Dahil Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Kaya anumang dadanasin namin, Panginoon, alam namin na this is just temporary, Lord God. Kaya maraming salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami binitiwan. Hindi mo kami binabayaan, O Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok, Lord God. Sa gitna ng mga problema, financially man, Panginoon, physical karamdaman man, O Diyos, relasyon man, Panginoon, ang importante, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na tapat sa bawat isa sa amin.
Ikaw ang Diyos na never tatalikod. Sabi ng mga salita mo, Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Kaya yan ang pinaghahawakan namin, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Diyos, sa hapon po ito. Salamat, Panginoon, na naintindihan namin yung mga salita mo, Panginoon, na ikaw lamang pupuntahin kaligtasan namin, Panginoon. Kaya nararapat lamang na sa iyo namin ibibigay ang aming loyalty, Lord God, at ang aming faithfulness. Kaya, Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Magandang hapon po, mga kapatid.